Ang araw ay bahagyang nakasilip sa pagitan ng makakapal na ulap habang dumaraan ng isang sundalong lalaki sa masukal na gubat ng kanluran. Matagal nang kinatatakutan ang gubat na ito. Sinasabing may mga nilalang na hindi mo matatagpuan sa alinmang bahagi ng mundo. Ngunit para kay Sargento Montalban, ito ay bahagi ng kanyang misyon. Isang veteranong sundalo si Elias, 32 taong gulang, matikas, may pilat sa kilay na tanda ng mga labang hindi niya naikwento kahit kanino. Mula pa sa isang kampo sa bayan ng Sierra Alta, iniutos sa kanya ng kanilang komandante na magsiyasat sa mga biglaang pagkawala ng mga mangingisda at magsasaka malapit sa hangganan ng gubat. Wala pang nakakauwing buhay mula sa loob, ngunit hindi natitinag si Elias. Pagkarating niya sa hangganan ng gubat, naramdaman niya agad ang kakaibang lamig na parang sumisingaw mula sa lupa. Ang mga punong kahoy ay makakapal, may gumagapang na mga baging na tila may buhay. Ang mga ibong dating malayang lumilipad sa himpapawid ay naglaho, napalitan ng tahimik na pagkakabog ng puso't damdamin. Maingat siyang naglakad, dala ang kanyang M4 rifle, ngunit bukod sa armas ay may dala rin siyang pamana mula sa kanyang lolo. Isang lumang anting-anting na may ukit ng araw at buwan, isang bagay na sinabing magbibigay proteksyon sa mga lugar na hindi sa tao. Isang araw ng paglalakad at wala siyang nakitang senyales ng ibang nilalang. Ngunit sa ikalawang araw, habang nagpapahinga sa ilalim ng malaking punong nara, may narinig siyang kakaibang tinig. Tulungan mo. Ako. Napalingon siya. Sa likuran ng palumpong, may nakita siyang isang babaeng duguan, may pilak na buhok, at suot ay telang tila hinabi mula sa sinag ng buwan. Ang mga mata nito ay kulay jade, at sa balikat nito'y may malaking sugat na tila kinagat ng hayop. Hindi siya makapaniwala. Hindi ito isang karaniwang babae. Napansin niya rin ang kakaibang liwanag na bumabalot dito kahit halos wala ng araw. Sino ka? Tanong ni Elias habang dahan-dahang ibinaba ang kanyang armas. Ako'y si Diwata Mayumi, tagapagbantay ng kalikasang ito. Mahina ang tinig ng diwata. Sinugod ako ng mga nilalang na dati tagapangalaga rin ng gubat, ngunit ngayoy sinumpa na. Lumapit si Elias at agad niyang binuhat ang diwata. Mainit ang katawan nito, ngunit tila umaagos din dito ang malamig na hangin, isang salungat na enerhiya na hindi niya maipaliwanag. Dinala niya ito sa isang maliit na kuweba na natagpuan niya sa bandang silangan ng gubat. Inalagaan niya ang diwata. Nilinis niya ang sugat gamit ang tubig mula sa sapa at ibinalot ito ng malinis na tela mula sa kanyang baon. Habang nagpapahinga ang diwata, tiningnan niya ang paligid. Ang mga aninong gumagalaw sa labas ng kuweba ay hindi ordinaryo. May tila hugis taong mabababa, mabilis gumalaw, at may mga matang pula. Hindi ito tao, bulong ni Elias sa sarili. Kinabukasan, nagising ang diwata at tumingin kay Elias. Bakit mo ako tinulungan, sundalo? Tanong nito. Hindi ko alam, pero alam ko, hindi ka dapat mamatay dito. At kung totoo ang sinasabi mong may mga sinumpang nilalang dito, mas lalo kong kailangang manatili. Ngumiti si Mayumi kahit may kirot sa kanyang sugat. Maraming salamat, Elias. Ngunit simula ngayon, hindi ka na basta sundalo lamang. Isa ka ng tagapangalaga ng gubat na ito. Mula sa labas ng kuweba, may narinig silang malalim na ungol. Isang nilalang ang paparating. Tumindig si Elias, kinuha kanyang baril at humanda. Ngunit isang kamay ang humawak sa kanyang balikat, si Mayumi. Hindi sapat ang armas mo. Kung lalaban ka, kailangan mong malaman ang katotohanan sa likod ng gubat na ito at ang mga nilalang na nakalimutan na ng mundo. Doon nagsimula ang di inaasahang pakikipagsapalaran ni Sirs. Elias Montalban,
Isang sundalong ang tanging layunin lamang ay imbestigahan ang pagkawala sa kagubatan, ngunit ngayoy haharap sa mga sinaunang lihim, diwatang sugatan at mga nilalang ng dilim. Ang mga aninong gumagalaw sa labas ng kuweba ay lalong lumalapit. Tumigil sa paghinga si Elias, pinilit na huwag gumawa ng anumang ingay. Hawak niya pa rin ang kanyang baril, nakatutok sa entrada ng kuweba habang nakasandig si Mayumi sa kanyang likuran. Ang malamig na hangin ay tila biglang tumigil at ang mga dahon ng mga punong kahoy ay huminto sa paggalaw. Isang katahimikang nakakabingi ang bumalot sa buong paligid. Naririto na sila. Mahina ngunit mariing sabi ni Mayumi. Mga dating tagapagbantay ng gubat na sinumpa ng kasakiman. Mga nilalang na dating may anyo ng tao, ngunit kinalaban ang balanse ng kalikasan. Lumabas mula sa dilim ang tatlong nilalang, mga hubad, nangingitim ang balat, parang sinunog ngunit buhay, may mga kuko na mahahaba at baluktot. Ang mga mata nila'y kumikislap sa pulang liwanag. Mga anino ng lunas, bulong ni Mayumi. Dating mga alagad ng liwanag, ngayoy alipin ng kasinungalingan. Biglang sumugod ang isa sa mga nilalang. Mabilis, halos hindi makita. Binaril ito ni Elias. Isang putok, 2, 3. Tinamaan ito sa balikat, binti. Ngunit hindi ito bumagsak. Bagkus ay lalo pa itong nagngalit at lumipad patungo sa kanya. Sa huling segundo bago sila magbanggaan, iniangat ni Mayumi ang kanyang kamay at may lumabas na liwanag. Isang bilog na malaaraw na tumulak sa nilalang. Tunog ng liwanag na tila sumabog. Tumilapon ang nilalang, ngunit hindi pa rin namatay. Umalulong ito sa galit at umatras. Kasama ang dalawa pa, nagsanib sila at biglang nawala sa dilim. Napaluhod si Mayumi. Hindi pa sapat ang aking lakas. Napinsala ang ugat ng aking enerhiya. Kung hindi ako makakabalik sa puso ng gubat, tuluyan akong manghihina. Kailangan ko ng tagapagtanggol. Lumingon siya kay Elias. Ikaw lamang sundalo. Ikaw ang pinili ng agimat sa dibdib mo. Napakunotno si Elias. Anong ibig mong sabihin? Hinawakan ni Mayumi ang kanyang dibdib kung saan nakasabit ang lumang anting-anting na pamana ng kanyang lolo. Nang mahawakan ito ng diwata, biglang nagliwanag ang paligid at sa isang iglap parang nagbalik ang lahat ng alaala sa diwa ni Elias. Mga panaginip mula pagkabata. Boses ng kanyang lolo. Bantayan mo ang agimat na yan. Hindi yan basta proteksyon. Yan ay susi. Hindi ito ordinaryong anting-anting, Elias. Isa itong bertud ng kalinawan. Ginamit noon ng isang mandirigmang tao na inibig ng isang diwata. Ang dugo ng mandirigmang iyon ay nananalaytay sa iyo. At ngayon, tinatawag ka ng gubat para ipagpatuloy ang sinimulan ng iyong ninuno. Biglang bumigat ang hangin. Umungol muli ang kagubatan. Nagsimulang gumalaw ang mga ugat ng punong kahoy. Mula sa ilalim ng lupa, may umuusbong na pulang liwanag. Ang mga anino ng lunas ay hindi titigil hanggat hindi nila ako nakuha. Gusto nilang angkinin ang natitirang lakas ko upang buksan ang tarangkahan ng kawalan. Napakunot ang noo ni Elias. Ano ang tarangkahan ng kawalan? Isang madilim na sulyap ang ibinigay ni Mayumi. Isang daanang matagal ng sinelyuhan ng mga diwata at diwatahan ng kabundukan. Daan patungo sa isang mundo kung saan nakapiit ang mga pinakamasasamang espiritu, mga nilalang na matagal nang gustong makabalik sa mundo ng mga tao. Tumayo si Elias, pinunasan ng kanyang pawis at tumingin sa diwata. Kung ang mga kalaban natin ay hindi na tao, dapat na akong maghanda. Turuan mo akong lumaban sa kanila, Mayumi, gamit ang anting-anting na to. Ngumiti ang diwata, bagamat halata pa rin ang panghihina. Kung yan ang desisyon mo, kailangan nating hanapin ang 3 bantay ng liwanag. Sila ang makakatulong upang ganap mong maunawaan ang kapangyarihang taglay mo. Pero mag-ingat tayo.
sapagkat ang una sa kanila ay matagal nang hindi nagtitiwala sa tao. Pumuntong hininga si Elias. Sanay na akong hindi pagkatiwalaan. Basta sabihin mo kung saan tayo pupunta, lalakad ako kahit sa apoy. Tumingala si Mayumi sa langit na ngayon ay unti-unti nang tinatakpan ng mga itim na ulap. Kung gayon, magsisimula ang ating paglalakbay bukas ng madaling araw, patungo sa lawa ng Ligmok, kung saan naninirahan ang unang bantay, ang ermitanyong diwata na si Dagaal. Madaling araw, ang hamog ay bumalot sa kagubatan habang sina Elias at Mayumi ay naglalakad pakanluran papunta sa lawa ng Ligmok, isang lugar na nababalot sa misteryo at takot ayon sa mga alamat. Ayon kay Mayumi, naroon ang unang bantay ng liwanag, isang makapangyarihang diwata na matagal nang hindi lumalabas sa kanyang tirahan, si Dagaal, ang ermitanyo ng lawa. Bakit siya nagkulong sa lawa? Tanong ni Elias habang inaayos ang anting-anting sa kanyang dibdib. Si Dagaal ay minsang nagtanggol sa gubat laban sa mga mangangayaw mula sa Hilaga, paliwanag ni Mayumi. Ngunit nasawi ang kanyang kabiyak sa labanang iyon. Simula noon, isinumpa niya ang kanyang sarili at lumayo sa lahat. Hindi na siya muling nagtiwala sa tao o sa kapwa diwata. Nakaka-relate ako sa kanya. Mahina ngunit seryosong sagot ni Elias. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ang daan patungo sa lawa ay puno ng lumang ugat, putik at mga halamang nakakatusok. Ngunit hindi alintana ni Elias ang hirap. Sa bawat hakbang ay nararamdaman niya ang bigat ng misyon, hindi lang para kay Mayumi kundi para sa buong mundo. Sa kanyang puso, alam niyang may mas malalim pang dahilan kung bakit siya naroon, na ang lahat ng ito ay hindi nagkataon lang. Makalipas ang halos 4 na oras ng tahimik na paglalakad, narating nila ang lawa ng Ligmok. Ito ay isang malawak na lawa, kulay asul-itim at tila walang katapusan ng lalim. Walang ibon o isda. Tahimik ang buong paligid, maliban sa tunog ng mahinang bulwak ng tubig. Sa gitna ng lawa, may isang isla. Maliit ngunit may isang malaking punong balete sa gitna at sa ilalim nito ay tila may kuweba. Si Dagaal ay nasa loob ng punong iyon, sabi ni Mayumi. Paano tayo tatawid? Tiningnan ni Mayumi si Elias, saka tinapik ang tubig gamit ang kanyang daliri. Biglang may lumitaw na makintab na bato mula sa ilalim ng lawa at isa pa hanggang sa bumuo ito ng isang makipot na daan na parang tulay. Lakasan mo ang loob mo. Sa bawat yapak mo sa batong iyan, sinusukat ang tibay ng iyong puso. Tahimik na tumango si Elias. Tinapakan niya ang unang bato. Walang nangyari. Sumunod. 3. Ngunit sa 4, biglang naglaho ang bato. Bumagsak si Elias sa tubig. Pero sa halip na malunod, may tila hangin sa ilalim ng lawa na umalalay sa kanya at itinulak siya pataas. Isang pagsubok! Sigaw ni Mayumi. Ang bawat hakbang ay hindi lang lakas ng loob, kundi tapat na layunin. Bumalik si Elias sa simula, huminga ng malalim at muling naglakad. Sa pangalawang pagsubok, nanatiling buo ang mga bato. Narating niya ang isla. Tahimik, malamig. Ang paligid ay may kakaibang enerhiya, parang may matang nakatingin sa kanya sa bawat hakbang. Diwata Dagaal, sigaw ni Elias. Ako si Elias Montalban, sundalo, tagapagligtas ng sugatang diwata. Nais ka naming pakiusapan na tulungan kami. Tahimik. Biglang lumamig ang hangin. Ang tubig sa lawa ay tila umusok. Mula sa ilalim ng punong balete, lumabas ang isang nilalang, hindi lalaki, hindi rin babae. Matangkad, maputla, may mahahabang buhok na puti at mga matang kulay abo. Ano ang isang tao na may baril at anting-anting na gumagambala sa katahimikan ng aking pagkakakulong? Anang tinig ni Dagaal. Malamig, tila ibinubulong ng hangin. Sumulpot si Mayumi mula sa likod
gamit ang kanyang mahihinang hakbang. Dagaal, ako ito, si Mayumi. Nasugatan ako sa labanan kontra sa mga anino ng lunas. Kailangan namin ng tulong mo upang maisara muli ang tarangkahan ng kawalan. Tiningnan ni Dagaal si Mayumi. Isang sulyap lamang, ngunit puno ng hinanakit. Bakit ako tutulong sa inyo? Iniwan ninyo ako noon. Nang mamatay si Alon, nasaan kayong lahat? Hindi kami iniwan ng kusa. Sagot ni Mayumi, humihingal na. Ginapos kami ng udyok ng dilim. Ngayon, isa-isa tayong nagbabalik. At ang susi sa pagbangon natin ay ang taong ito, si Elias. May dugo siya ng sinaunang mandirigma at hawak niya ang bertud ng kalinawan. Tahimik si Dagaal. Tinitigan niya si Elias, dahan-dahang lumapit. Inabot ang anting-anting sa dibdib ni Elias. Biglang nagliwanag ang buong paligid. Parang muling sumikat ang araw sa gitna ng dilim. Hindi ito basta anting-anting. Isa ito sa 3 selyo ng balanse. At kung hawak mo ito, ikaw nga ang pinili. Tumalikod si Dagaal. Humakbang pabalik sa ilalim ng punong balete. Kung nais niyong ituloy ang laban, kailangan mong ihanda ang iyong katawan. Elias, simula ngayon, tuturuan kitang gamitin ang kapangyarihang taglay ng selyong hawak mo. At pagkatapos, ibibigay ko ang aking bahagi ng liwanag, ang bato ng kaluluwa. Napatingin si Elias kay Mayumi. Ano yon? Ngumiti si Mayumi. Isa sa 3 puwersa ng liwanag na kinakailangan upang masilyuhan muli ang tarangkahan ng kawalan. Tumango si Elias. Handa akong matuto. Sa ilalim ng punong balete, may isang lihim na silid na binuksan ni Dagaal gamit ang kanyang tinig. Isang matandang wika ang sinambit at biglang naghiwalay ang mga ugat ng puno, nagbigay daan sa isang kuweba na kumikislap sa loob. Sa gitna ng silid ay may altar na yari sa kristal at sa ibabaw nito ay may isang bilog na bato na kulay putit-asul na waring may gumagalaw na liwanag sa loob. Yan ang bato ng kaluluwa, sabi ni Dagaal. Ngunit hindi ito basta binibigay. Kailangan mo munang pagdaanan ng pagsasanay, Elias. Sapagkat kung hindi mo kakayanin ang puwersa nito, ikaw mismo ang magiging daan ng pagkapuksa. Tahimik si Elias. Lumapit siya sa altar. Ramdam niya agad ang bigat ng enerhiya. Parang may daan-daang espiritu na umiikot sa paligid. Nagsimulang manginig ang kanyang tuhod, ngunit hindi siya umurong. Simulan natin, utos ni Dagaal. Umupo ka sa gitna. Pakawalan mo ang lahat ng takot at hayaang pumasok ang liwanag ng bato sa loob ng iyong puso. Umupo si Elias sa harap ng altar. Inilapat ni Dagaal ang kanyang mga kamay sa ulo ni Elias, habang si Mayumi naman ay humawak sa anting-anting ni Elias na kumikislap na ngayon sa liwanag. Bigla, isang matinding enerhiya ang sumabog. Nawala sa ulirat si Elias. Sa kanyang isipan, nakita niya ang isang puting mundo. Walang lupa, walang langit. Tanging siya, ang anting-anting sa kanyang dibdib at isang matandang mandirigma na may balbas at pulang kapa. Ako ang iyong ninunong si Bailan, sabi ng matanda. Ako ang unang nagwagi sa mga nilalang mula sa tarangkahan ng kawalan. Ang selyo sa iyong dibdib ay dating akin at ngayon, oras nang ipasa ko sa iyo ang kaalaman ng ating lahi. Lumuhod si Elias sa harapan ng matanda. Turuan mo ako. Sa loob ng kanyang diwa, sa isang mundo ng alaala at espiritu, tinuruan siya ni Bailan ng mga sinaunang dasal, galaw ng depensa at kung paano palakasin ang liwanag ng anting-anting. Ilang ulit siyang napagod, bumagsak at muntik nang mawala sa ulirat. Ngunit sa tuwing nawawalan siya ng pag-asa, sumisigaw ang tinig ni Bailan. Ang liwanag ay hindi para sa mga duwag. Labanan mo ang dilim sa loob mo bago mo labanan ang dilim sa labas. Hindi alam ni Elias kung ilang araw o linggo ang lumipas sa loob ng kanyang isipan. Ngunit isang araw, sa gitna ng katahimikan,
ay biglang lumitaw ang anino ng lunas sa anyo ng isang batang babae na umiiyak. "Nandito kami upang sirain ang iyong loob," sabi ng bata na biglang nagbago ng anyo, naging halimaw, may mahahabang kuko at matang pula. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na natakot si Elias. Tumindig siya, inilabas ang liwanag mula sa kanyang anting-anting at binigkas ang dasal na itinuro ni Baylan. "Sa ngalan ng mga ninuno, sa liwanag ng kaluluwa, maglaho ka, halimaw ng kawalan." Nagliwanag ang lahat. Pagdilat ng kanyang mga mata, nasa kuweba na siya ulit, pawis na pawis. Nanginginig ang kanyang buong katawan, ngunit buhay siya. At may kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Tumingin si Dagaal at tumango. "Natanggap mo na ang bato ng kaluluwa. Isa ka na ngayong ganap na tagapagmana ng liwanag." Humarap si Elias kay Mayumi. "Ngayon, saan tayo susunod?" Tumayo si Mayumi. Malakas na rin ang kanyang boses. "Ang susunod nating pupuntahan ay ang kabundukan ng Alagaw, kung saan naninirahan ang pangalawang bantay, si Laon, ang tagapagdala ng apoy ng guni-guni. Ngunit mag-ingat tayo. May mga nilalang doon na tagapagbantay ng apoy at hindi sila kumikilala ng kaibigan." Sa labas ng kuweba, nagbabadyang bumagyo. Muling umalulong ang kagubatan. Hindi na lamang isang sundalo si Elias. Siya na ngayon ang bagong mandirigma ng liwanag. 3 araw matapos matanggap ni Elias ang bato ng kaluluwa, nagsimula na ang kanilang paglalakbay patungo sa ikalawang bantay ng liwanag. Si Laon, tagapangalaga ng apoy ng guni-guni na naninirahan sa tuktok ng kabundukan ng Alagaw. Ang bundok ay kilala sa mga alamat ng nawawalang mga mandirigma, mga gubat na hindi lumalabas sa mapa, at apoy na hindi kailanman namamatay kahit ulan pa ang bumuhos. Ngunit ang mas nakakatakot pa roon ay ang mga nilalang na sinasabing naninirahan sa ilalim ng lupa, mga kalangitan, dating mga espiritong tagabantay ng apoy na nasumpa dahil sa pagtangkang agawin ito mula sa mga diwata. Hindi sila ang problema, paliwanag ni Mayumi habang umaakyat sila sa paanan ng bundok, kundi ang mga nilalang na nagbabantay sa paligid ng kanyang tirahan. Sila ay mga halimaw na lumilikha ng ilusyon, mga bangungot na ginagawang totoo. Apoy ng guni-guni, bangungot na nagiging totoo. Magandang kombinasyon, sabay ngiting pilit ni Elias. Habang tumataas ang kanilang inaakyatang bundok, nararamdaman nila ang init na tila galing sa loob ng lupa. Sa halip na lumamig ang hangin gaya ng karaniwang bundok, mas lalo pa itong umiinit. Ang mga puno'y may dahong tuyot at namumulang parang sinusunog. Ang lupa ay may maliliit na bitak at sa pagitan ng mga ito'y may umuusok na mga butas. "Malapit na tayo," sabi ni Mayumi. "Handa ka na ba?" "Hindi," sagot ni Elias. "Pero kailangang magpatuloy." Sa ika-4 na araw ng pag-akyat, sa kalagitnaan ng matarik na bangin, biglang nagdilim ang langit. Pumikit si Elias sa sandaling iyon at pagdilat niya, siya ay nasa ibang lugar. Isang lugar na tila kabisado niya. Isang kampo ng militar. Nandoon ang kanyang mga kasamahan. Ang kanyang matandang kaibigan na si Lieutenant Rodrigo tumatawa at kumakaway. "Elias, nandito ka rin pala. Tara, inom tayo pare." Napakunot ang noo ni Elias. "Ano to?" Lumapit siya. Lahat ay normal. Kumakain, nagtatawanan. Ngunit sa ilalim ng mga ngiti, may kakaibang pakiramdam. Parang kulong siya sa isang masarap na panaginip na alam mong hindi totoo. Biglang may bumulong sa kanyang likod. "Bakit ka palalaban, Elias? Pwede ka namang manahimik. Hindi mo kailangang magdusa." Paglingon niya, isa na namang ilusyon. Ang kanyang inang matagal nang patay. "Anak, hindi mo kailangan ng gubat, ang mga diwata, ang misyon. Bumalik ka na lang sa akin." Lumapit ang imahe ng kanyang ina at niyakap siya.
mainit, malambot. Totoo. Ngunit, napansin niyang hindi umaagos ang luha sa kanyang mata at ang anting-anting sa kanyang dibdib nang lalabo. Hindi ito totoo, bulong ni Elias. Sinapu niya ang anting-anting. Binigkas ang dasal na itinuro ni Baylan. Sa liwanag ng katotohanan, pawiin ang panlilinlang. Bumalik ang lahat sa dating anyo. Nakahandusay siya sa lupa ng alagaw. Nasa gilid ng bangin, may mga nilalang na kulay abo, walang mata, at may bungangang purong ngipin. Sila ang mga kalangitan. 4 sa kanila ang unti-unting lumapit. Isa kang nilikha ng liwanag. Aalisin ka namin. Sumugod ang isa sa kanila. Hindi na siya nagdalawang isip. Inilabas niya ang kapangyarihang kanyang natutunan. Mula sa kanyang palad ay lumabas ang puting liwanag na tila espada, isang sibat ng enerhiya na tumama sa nilalang at agad itong natupok. 3 na lang. Sumugod ang 2. Tinamaan siya sa balikat ng isa. Napasigaw si Elias sa sakit. Ngunit bago pa siya tuluyang masugatan, isang bolang apoy ang sumalpok sa 2 halimaw. Lumingon siya. Mula sa itaas ng batong altar sa gilid ng bundok, may nakatayong nilalang. Matangkad, may balbas na apoy at mga matay kulay kahel na parang lava. Tumigil na kayo mga tagapagdala ng panlilinlang, sabi ng nilalang. Bumalik kayo sa inyong mga butas. Tumakbo ang natitirang kalangitan palayo, naglaho sa mga bitak ng lupa. Tumalikod ang nilalang at tumingin kay Elias. Ikaw ang anak ng liwanag na sinasabi ni Dagal. Isa kang mandirigma ng panibagong panahon. Siya ba si... Tinig ni Mayumi mula sa likod habang paakyat. Laon. Tumango ang nilalang. Isa kang matapang na tao, wika ni Laon kay Elias. Ngunit hindi sapat ang tapang. Kailangan mo ng apoy. Ang apoy ng paninindigan, hindi ng galit. Naglakad si Laon papunta sa isang altar sa likod ng bato. Doon may apoy na naglalagablab ngunit hindi sumusunog sa paligid. Ito ang apoy ng guni-guni. Ngunit tulad ng ginawa ni Dagaal, kailangan mo munang pagdaanan ng pagsubok. Hindi ito maaring makuha lang ng lakas, kundi ng matatag na kalooban. Napatingin si Elias sa apoy. Nararamdaman niya ang init nito kahit ilang metro pa ang layo. Handa na ako, sagot ni Elias. Kung gayon, sabi ni Laon, pumasok ka sa apoy at harapin ang sarili mong katotohanan. Tumayo si Elias sa harap ng apoy na walang usok at tila hindi ordinaryong nagliliyab. Sa bawat paglapit niya, nararamdaman niya hindi lang ang init ng apoy, kundi ang bigat ng kanyang nakaraan. Parang ang apoy ay hindi lamang sumusunog ng balat, kundi bumabaon sa kaluluwa. Pumasok ka, utos ni Laon ang tagapagdala ng apoy ng guni-guni. Hindi ito ordinaryong apoy. Ito ay apoy na humuhubog sa loob. Kung may itinatago kang takot, lihim o pagsisisi, ito ay maglalantad ng lahat. Tumango si Elias, isang malalim na hinga. Pumasok siya. Hindi apoy ang bumungad sa kanya, kundi isang eksena mula sa nakaraan. Kampo ng Mandaragit Battalion. Tumambad kay Elias ang huling misyon ng kanyang yumaong unit. Ang gabi ng lusubin sila ng mga armadong rebelde. Ang gabi ng masaker. Ang gabi kung kailan tumakbo siya. Iniwan niya ang mga kasama. Nandun si Lieutenant Rodrigo, duguan. Elias, bumalik ka. Hindi mo kami pwedeng iwan. Sigaw nito bago tinamaan ng bala sa dibdib at bumagsak. Hindi totoo to, bulong ni Elias habang nakaluhod sa loob ng ilusyon. Ngunit hindi ito ilusyon. Ito ay guni-guni ng apoy na muling binubuhay ang sakit para sa isang dahilan, katotohanan. Wala kang karapatang humawak ng liwanag. Bulyaw ng tinig ng sarili niyang anino.
Isa kang taksil! Tumakbo ka sa laban! Bumagsak si Elias sa tuhod. Hindi na niya may kaila ang katotohanan. Totoo ang lahat. Totoo, tumakbo ako. Pikit matang inamin ni Elias ang pinakamasakit sa kanyang puso. Tinatanggap ko ang kasalanan ko at kaya kong harapin ito. Kaya kong magsimula muli. Kung ang pagkabigo ko ang huhubog sa bagong ako, tanggap ko. Basta may magagawa pa akong tama ngayon. Biglang may liwanag na sumiklab sa kanyang dibdib. Ang anting-anting ay nagliyab ng bughaw. Ang guni-guni ay biglang nawasak. Pagdilat ni Elias, nasa loob pa rin siya ng apoy. Ngunit hindi na ito naglalagablab. Ang apoy ay bumalot sa kanyang katawan, hindi upang sunugin, kundi upang yakapin. Tila nagsasanib sa kanyang balat, kalamnan at puso ang apoy. Biglang lumitaw si Laon sa kanyang harapan. Napatunayan mong hindi mo kailangang maging perpekto para maging tagapagdala ng apoy. Ang tunay na mandirigma ay hindi walang takot, kundi kayang harapin ang sariling kadiliman. Inilapit ni Laon ang palad sa dibdib ni Elias. Isang hugis bilog na apoy, parang batong umiinit, ang lumitaw mula sa katawan ni Laon at lumipat kay Elias. Isa na namang liwanag ng tagapagbantay ang pumasok sa kanyang katawan, ang apoy ng guni-guni. Sa paglabas niya sa apoy, nakita niya si Mayumi, nakangiti ngunit pagod. Taglay mo na ngayon ang apoy at kaluluwa. Isa na lang. Ang pangatlo? Tanong ni Elias. Tumango si Laon. Ang pangatlo ay ang hangin ng gunita, na tanging matatagpuan sa loob ng pinakamatandang bahagi ng gubat, sa luntiang duyan, kung saan matagal nang hindi tinatahak ng diwata o tao. Naroon ang huling bantay, ang pinakahiwaga sa lahat. Anong pangalan niya? Tanong ni Elias. Nagkatinginan sina Mayumi at Laon, maging ang hangin sa paligid ay tila nanahimik. Iyon ay si Diwatang Tala, sagot ni Mayumi. At siya ang dating pinuno ng lahat ng diwata. Napakunot ang noo ni Elias. Akala ko patay na siya. Hindi siya namatay. Bulong ni Laon. Ngunit siya'y nawala, at sa pagkawala niya, nawala rin ang balanse ng kalikasan. Tumango si Elias matatag. Kung siya ang huling bantay, siya ang hahanapin ko. Habang binabagtas nila ang pagbaba mula sa alagaw, isang nilalang sa anyo ng itim na ulap ang lihim na nakasunod sa kanila mula sa itaas. May pulang mata. Mahabang kuko. Huminga ito ng mabigat. Dalawa na ang hawak mong liwanag, Elias Montalban. Bulong ng nilalang. Oras na upang kunin namin kung ano ang hindi sayo. 3 araw matapos iwanan ang kabundukan ng alagaw, narating nina Elias at Mayumi ang hangganan ng luntiang duyan, isang lugar na ayon sa alamat ay pinakabanal at pinakanakakatakot na bahagi ng gubat. Ayon kay Mayumi, ito ang dating tirahan ng mga diwata ng panahon at ang pinakabanal sa lahat, si Diwatang Tala, ang nawawalang reyna ng lahat ng tagapangalaga ng kalikasan. Hindi ito gaya ng ibang bahagi ng gubat. Sa luntiang duyan, ang mga punong kahoy ay kasing laki ng gusali. Ang kanilang mga dahon ay kulay esmeralda at kumikislap kapag nahahagip ng liwanag. Ang hangin ay mabango ngunit mabigat at tila may musika sa bawat paghihip. Ngunit sa kabila ng kagandahan, dama ni Elias ang kakaibang panlalamig sa kanyang anting-anting. Parang may tumututol sa kanyang presensya. Masyado nang matagal mula nang may huling tumapak dito, wika ni Mayumi. Ang luntiang duyan ay buhay, kaya nitong tumanggap o tumanggi. Biglang umihip ang isang malakas na hangin, umangat ang mga dahon. Mula sa likuran ng punong acacia, isang tinig ang nagsalita. Walang halagang layunin kung daladala ito ng kamay ng isang mamamatay. Napalingon si Elias. Sa di kalayuan, may isang nilalang na nakasuot ng manipis na telang kulay pilak.
Ang buhok niya ay itim na may puting mga hibla. Ang kanyang mga matang nakakakita ng nakaraan. Siya si Diwatang Tala. Hindi ka karapat-dapat, dagdag pa ng Diwata habang unti-unting lumapit. Ang dugo sa iyong mga kamay ay sumisigaw. Sumingit si Mayumi. Tala, kailangan natin siya. Hawak niya ang dalawang liwanag, ang kaluluwa at guni-guni. Isa na lang at maaari na nating maisara muli ang tarangkahan. Ngunit malamig ang titig ni Tala. Kaya nga mas mapanganib siya. Kapag siya'y bumaling sa dilim, maaari niyang buksan ang pintong iyon, hindi ito isara. Lumingon si Elias. Kung ganon, hayaan mo akong patunayan ang sarili ko. Walang salita ang sapat, isa lang ang paraan, ani Tala. Harapin mo ang sarili mong gunita. Sa isang iglap, bumalot ang hangin kay Elias. Nawala ang paligid. Tinala siya ng hangin sa isang tila panaginip, isang lugar ng alaala. Ang paligid ay parang salamin na nabasag. Iba't ibang parte ng kanyang nakaraan ang lumilipad sa ere. Nakita niya ang kanyang ama, isang sundalong pinaslang sa harap niya noong siya ay 10 taong gulang. Nakita niya ang sarili niyang hawak ang baril. Nakita niya si Rodrigo, si Lolo Bailan, ang kampo, ang gabi ng pagtakas. Nakita niya rin si Mayumi, duguan, nakatingin sa kanya. At higit sa lahat, nakita niya ang isang imahe ng sarili niyang muka, ngunit itim, may pulang mata at ngiting puno ng kasamaan. Ikaw ang tunay kong anyo, bulong ng kanyang anino. Ang liwanag ay hindi mo pag-aari. Ginagamit mo lang ito para pagtakpan ang takot mo sa pagiging isa sa amin. Naganggit-ngit si Elias. Tama na. Takot ka. Isa kang taksil. Mamamatay ka ring walang silbi. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tumakbo. Hindi ko ipinagkakaila ang aking madilim na nakaraan, pero hindi ako ito. Hindi ako ang nilalang na nasa harap ko ngayon dahil pinipili kong lumaban. At sa huling sigaw niya, ang kanyang anting-anting ay muling nagliwanag. Ngunit ngayon, may kasamang pag-ikot ng hangin, mga dahong sumasayaw at tinig ng kalikasan. Pagdilat ni Elias, nasa harap na niya si Diwatang Tala. Tahimik, tumutulo ang luha sa mga mata nito. Matagal ko nang hindi nakikita ang ganyang uri ng tapang. Ang tapang na nagpapakumbaba. Lumuhod si Tala sa harap ni Elias. Ibinibigay ko sa iyo ang huling liwanag, ang hangin ng gunita. Mula sa kanyang palad, umihip ang isang bugso ng hangin na pumasok sa dibdib ni Elias. Ang kanyang anting-anting ay tuluyang nagbago. Mula sa simpleng singsing ng araw at buwan, naging 3 bilog na magkakaugnay, simbolo ng kaluluwa, apoy at gunita. Ngunit bago pa man sila makapagsaya, biglang nagdilim ang langit. Isang malakas na kulog ang dumaan, ang lupa ay yumanig. Mula sa malayo, sa gitna ng kagubatan, may bumukas na itim na pinto sa kalangitan. Umangat ito sa ere, bumalot ng usok at apoy. At sa harap nito, isang nilalang na may balat ng usok, may 6 na pulang mata at tinig na parang libo-libong patay na humihiyaw. Ang tarangkahan ng kawalan ay bumukas na. Nagulat si Tala. Imposible, hindi pa buo ang selyo. Ngunit napagtanto nilang huli na. May nagtaksil, may ibang tagapagdala ng liwanag na lumipat sa dilim. Ang lupa'y nanginginig, ang mga ulap ay bumuka, at sa gitna ng langit ay bumagsak ang pinto ng kadilaman, ang tarangkahan ng kawalan, ang ipinagbabawal na daanan patungo sa pinagmulan ng mga pinakamasasamang espiritu ng kalikasan, kasakiman at panlilinlang. Sina Elias, Mayumi at Diwatang Tala ay napatitig sa bumubukas na lagusan. Mula rito ay umaagos ang usok na kulay itim na tila may sariling buhay. Ang mga punong kahoy sa paligid ng tarangkahan ay unti-unting natutuyo. Ang hangin ay nanlilimahid sa amoy ng dugot pagkabulok.
Hindi ito maaaring mangyari, bulong ni Tala. Kung tuluyang mabubuksan ang lagusan, ang mga nilalang na nabilanggo noong panahon ng pagkalikha ay makakalaya at walang sino man, hindi diwata, hindi tao, ang makakakaya sa kanila. Bakit ito nangyari? Tanong ni Elias. Nasa akin na ang 3 liwanag, dapat hindi pa ito mabubuksan. Sumagot si Mayumi, nanginginig ang tinig. May nagtaksil sa atin. Mula sa itim na usok, unti-unting lumitaw ang isang anyo. Isang nilalang na dating pamilyar. Ngunit ngayoy binago na ng kadiliman. Si Dagaal, ang dating tagapangalaga ng bato ng kaluluwa. Nabigla ba kayo? Anang boses na tinig ng galit, pangungutya at pananabik. Matagal ko nang alam na ang liwanag ay hindi sapat upang iligtas ang mundong ito. Ang kalikasan ay wala ng balanse. Kayo, mga diwata, humina. Ang mga tao sumisira. Kaya ako na mismo ang kukuha ng kapangyarihan ng kadiliman upang itayo ang isang panibagong kaayusan. Dagaal, anong ginawa mo? Sigaw ni Tala. Ginamit ko ang aking bahagi ng liwanag upang buksan ang lagusan. Ako ang huling selyo. Dahil kahit hawak ni Elias ang 3, ang ika-4, ang puso ng isang bantay, ay ako. Napakuyom ang kamao ni Elias. Bakit mo kami ipinagkanulo? Dahil masyado kayong marupok. Sigaw ni Dagaal. Panay dasal, panay pag-asa. Ang mundong ito ay hindi na maililigtas sa liwanag. Tanging kadiliman lamang ang makakapagdulot ng ganap na pagbabago. At sa kanyang palad, inilabas niya ang isang kristal na kulay itim. Isang bato ng kadiliman na pilit niyang kinuha mula sa kalaliman ng tarangkahan. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw habang ibinabaon niya ito sa kanyang dibdib. Ang kanyang anyo ay biglang nagbago. Ang kanyang katawan ay nabalot ng makapal na usok. Ang kanyang mga mata ay naging pulang-pula. At mula sa kanyang likod ay lumabas ang 6 na pakpak na yari sa apoy at anino. Ako na ngayon ang magiging bagong tagapangalaga ng mundong ito. Isang mundong walang diwa, walang puso, kundi takot at kapangyarihan. Biglang lumapit si Tala kay Elias. Pakinggan mo ako, Elias. Bago pa man tuluyang mawala ang balanse, maaari pa nating isara ang tarangkahan. Ngunit kailangan nating gamitin ang 3 liwanag na nasa iyo sabay-sabay habang sinasagupa ang nilalang na si Dagaal. Isang pagkilos na hindi na maaaring ulitin. Kapag nabigo ka, dagdag ni Mayumi, hindi lang tayo ang mawawala, kundi ang mismong alaala ng lahat ng nilalang. Tumango si Elias. Hindi ako titigil hanggat may apoy sa aking dibdib. Nagpakawala si Dagaal ng malaking bugso ng enerhiya. Lumapit ka, anak ng liwanag. Tingnan natin kung gaano kakatibay ang inyong pag-asa. Ang paligid ay naging isang pulang mundo. Mga puno ay nasusunog. Ang lupa'y bumuka. Habang si Dagaal ay lumilipad sa ere, nagpapakawala ng mga sibat ng usok at anino. Si Elias ay tumakbo sa gitna ng kagubatan. Sinasalo ang bawat atake gamit ang kanyang anting-anting na ngayon ay umaapoy sa bughaw, puti at berde, tanda ng 3 liwanag. Nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan. Ang langit ay nahati sa 2, kalahati apoy, kalahati liwanag. Napunit ang balikat ni Elias. Napahandusay siya. Ngunit sa kanyang isip, naroon ang tinig ng kanyang ninuno. Ang huling tagapagdala ay hindi sumusuko sapagkat ang tunay na lakas ay mula sa pagbangon sa pagkabagsak. Tumindig si Elias. Tinipon niya ang lakas mula sa kanyang puso at binigkas ang dasal. Kaluluwa ng liwanag, apoy ng katotohanan, gunita ng sangkatauhan, magsama-sama kayo sa akin upang isara ang lagusan ng dilim.
Ang katawan ni Elias ay sumabog sa liwanag. Isang sigaw ng daigdig ang lumabas mula sa kanyang puso. Ang mga ugat ng gubat ay gumapang paakyat, niyakap ang tarangkahan. Mula sa kalangitan, bumaba ang mismong enerhiya ng kalikasan. Tubig, hangin, lupa, apoy. Si Dagaal ay nagsisigaw. Pilit binubuksan muli ang pinto, ngunit huli na. Ah! Sa isang iglap, ang tarangkahan ng kawalan ay naisara. Isang sigaw ng libo-libong kaluluwa ang narinig habang isinusumpa ang kanilang muling pagkakapiit. At si Dagaal, naglaho, tinangay ng sarili niyang kadiliman. Gumuho si Elias sa lupa. Nanginginig, sugatan, ngunit buhay. Nilapitan siya ni Mayumi at Diwatang Tala. Ginawa mo ang imposible, wika ni Tala. Isang taong may anting-anting ang siyang naging tagapagtanggol ng lahat. Ngumiti si Elias, bagamat may luha sa kanyang mga mata. Hindi ako bayani. Isa lang akong tao na napagod sa takot at piniling lumaban. Sa kalangitan, bumalik ang liwanag. Ang kagubatan ay unti-unting muling nabuhay. Ang mga hayop ay bumalik. Ang hangin ay muling naging presko. Ngunit bago pa sila makalakad palayo, isang mahiwagang mensahe ang bumalot sa kanilang paligid. Hindi pa ito tapos, sapagkat sa bawat tarangkahang isinasara, may isa pang binubuksan sa puso ng tao. Nagkatinginan sina Elias at Mayumi. Alam nilang may susunod pang panganib, ngunit sa pagkakataong ito, handa na sila. Wakas.